Yan yung kanyang sabi mga kababayan sa interview kanina. Yung mga nagpapakalat on the health of PBBM, we're collecting na all pieces of evidence and will initiate a complaint with the DOJ. Hopefully, next week, sabi po ni Secretary Gomez. Dapat noon pa yan eh. At kahapon ito yung ating Pangulo. Look, President Marcos received officials of Mitsubishi Motors Philippines Corporation led by officials, cabinet secretaries. Yan yung meeting kahapon. We need to continue to provide relief to our people. 2 weeks, we will take as much advantage of it as we possibly can by assuring the supply of petroleum products in the Philippines and hopefully Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Kakasuhan na rin daw mga kababayan yung mga nagpapakalat ng fake news, hindi lang yung sa Middle East crisis, kundi pati na doon sa health ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Yan yung kanyang sabi mga kababayan sa interview kanina. Yung mga nagpapakalat on the health of PBBM, we're collecting na all pieces of evidence and will initiate a complaint with the DOJ. Hopefully, next week, sabi po ni Secretary Gomez. Dapat noon pa yan eh. Kasi masyado nang namimihasa ito mga DDS influencers. And this time nga, mga kababayan, ito na naman yung naging post ni Harry Roque. Dahil nawawala si Bangag, let Sara lead now. Paano nawawala si President Bongbong Marcos? Ikapon pa lang, mga kababayan, 2 days ago pala, nandun siya sa nag-administer ng oath ng mga vice mayors sa palasyo Malacanang, mga kababayan. 2 days ago. At kahapon ito yung ating Pangulo. Look, President Marcos received officials of Mitsubishi Motors Philippines Corporation led by Mitsubishi Motors Corporation CEO Takao Kato in a courtesy call where they discussed the company's plans to pursue the local production of hybrid electric vehicles. Yan. At ka-meeting niya, mga kababayan, afterwards, yung mga officials, cabinet secretaries, yan yung meeting kahapon. We need to continue to provide relief to our people and keep the economy running, President Marcos Jr. reiterated as he presided over the Uplift Committee meeting today, kahapon po, to review the DBCC recommendation on the excise tax on petroleum products and discuss measures to ensure oil supplies stability, expand assistance to OFWs, and support the transport and food sectors amid rising oil prices. Walang tigil sa pagtrabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos habang si Sara Duterte puro pansarili, nasa kampanya doon sa Ifugao. At ngayon tumakbo, mga kababayan, sa Supreme Court yung kanyang mga abogado para itigil yung hearing ng Congress sa impeachment complaints laban sa kanya. Diba, mga kababayan? Ito yung Pangulo, kausap pa lang ni Yusek kanina. Yusek Claire Castro, pakinggan natin. Sa Palasyo Malacanang to. US and Iran agreed to have this 2 weeks ceasefire. that's right. What do you think po, paano ito makakatulong sa globally, sir, at sa atin, sir? Well, natural. If kasi kasama dun sa agreement na pinag-usapan na dun sa ceasefire na bubuksan ang Straits of Hormuz. Ibig sabihin, yung mga number 1, yung ating mga seafarer, libo-libong naiiwan dun sa seafarer na nakaparking lang dun, nag-aantay na makapasok o lumabas. So, magagawa na nila yung kanilang trabaho. Pangalawa, we will then hopefully be able, yung mga supply na nailakad natin habang nag-aantay tayo ng bukas, baka pwede na nang padaanin
At kasama na rin dyan yung naging arrangement natin sa Iraq na pumayag naman sila na Philippine flag na vessel at pwede nilang padaanin. At yung mga supplies na papuntang Pilipinas. Tumaba pa pwede nga nilang yung ating padaanin. Pangulo. And then, of course, to provide security and care of our seafarers. So we will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all hoping and praying that the 2-week ceasefire will extend further if the talks go well. I think that everybody around the table is willing and desirous, gusto nila na matapos na itong gulo na ito. So hopefully all the parties will come together. But we have the 2 weeks. We will take as much advantage of it as we possibly can by assuring the supply of the petroleum products in the Philippines and hopefully being able to do something about the pricing kasi luluwag na ang market. So, it's a very simple demand and supply situation. So hopefully that will medyo bababa ang presyo ng langis. Pero titignan natin because it's so volatile. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down. But maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices would start to follow. We will of course immediately adjust. Yeah. Mr. President, Di ba? Pero yung ating Pangulo, sabi niya, nag-iingat pa rin siya sa pagkain. Yan o. Marcos cautious with what he eats after diverticulitis, sabi po ng Palasyo Malacanang. Grabe po yung pinapakalat na mga fake news nitong mga DDS influencers. Ito, pakinggan ninyo. Naitanong ni Yossi Castro yung tungkol sa kanyang kalusugan. Pakinggan natin. so, para sa mga kababayan na nagmamahal sa'yo, sir, kamusta po ang iyong kalusugan? Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko at ngayon baka mabalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo po masyadong siniseryoso. Ano ba naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I am back to my Napakabait ng ating Pangulo. back to my regular. Pero kailangan na talang kasuhan ito. 3 months na ito na patuloy na aking mga ginagawa. Doing watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. So, yung diet niyo, sir, Wala na. okay na po? Wala nang bawal. Matagal na muna. More than 1 month na ako walang bawal. Actually, wala naman talagang bawal. Marami lang suggestion. Iwasan mo itong dito, iwasan mo yung masyadong mantikain. Pero wala na yun. Hindi ko na masyadong iniisip na yun. So, para sa mga kababayan na nagmamahal sa'yo, sir, Di ba, mga kababayan? Puro paninira yung pinapakalat, mga kababayan, nitong mga DDS influencers. Kita naman po ninyo, puging-pugi yung ating Pangulo. Pero tapos lamang po ng fourth meeting with the Private Sector Advisory Council Education and Jobs Sector Group. Yes. Usapan niyo doon, sir. Yeah. Ang job matching. Well, yung inuna natin dyan ay para dun sa mga nakauwi na OFW. Paano ngayon sila? So, hinahanapan namin ng mga paraan para yung kung ready sila, makahanap sila ng bagong trabaho. Yung mga kailangan may training, meron yung dating sistema natin, in-accelerate na natin para mas mabilisan maging training nila para makapasok na naman sila sa trabaho. Meron din kaming ginagawa para doon sa ayaw ng maging empleyado ay magtatayo ng sariling negosyo. Nagtatayo sila ng sarili na negosyo, so we'll also help them with that. Kasama na rin dyan yung support sa mga pautang, etc. And the digitalization, of course, yung mga MSMEs kasi magpapasok yan sa MSMEs. So yun ang inuna namin. But of course, there are also all kinds of other issues in terms of the new jobs that are napag-usapan na naman yung AI. At kung paano natin kailangan accelerate yung AI integration into the system,
not only government but the whole economic system. So, yun. Maraming mga suggestion na siyempre dahil na sa mga pangyayari sa Middle East, marami talagang pwede pang gawin na suggestion that came from the private sector side. Titignan natin at marami naman talaga. Sige lang ang trabaho. Ang magandang naging ng ating Pangulo. resulta dito, yung iniisip gawin namin sa pamahalaan, we are very much in agreement with the private sector advisors kung ano yung dapat gawin to mitigate the effects of what is happening in the Middle East. Diba? Tama yung pareho ang aming thinking. We are, I must say, we are on the same page, ika nga. Sir, the meeting lasted for more than 1.5 hours. Yeah. So, ang tanong natin, sir, isa't kalahating oras. So, para sa mga kababayan nagmamahal sa iyo, sir, kamusta po ang kalusugan? Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung Malinaw. taba na baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang aking ginagawa. Watching watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. So, yung diet niyo, sir, Wala na. regular na, okay na po? Wala nang bawal. Matagal nang wala na. More diba? than 1 month na akong walang bawal. Actually, wala naman talagang bawal. Marami lang suggestion na iwasan pa itong ganito, iwasan mo yung masyadong mantikain, pero wala na yun. Hindi ko na masyadong iniisip na yun. Good news po yan. But anyway, sir, mukhang may good news pa rin. Because the US and Iran agreed to have this 2-week ceasefire. That's right. What do you think po, paano ito makakatulong sa globally, sir, at sa atin? Well, natural. Kasi kasama dun sa agreement na pinag-usapan, na dun sa ceasefire, na bubuksan ang Straits of Hormuz. Ibig sabihin, yung mga number 1, yung ating mga seafarer, libo-libo na naiiwan dun sa seafarer na nakaparking lang dun nag-aantay na makapasok o lumabas. So, magagawa na nila yung kanilang trabaho. Pangalawa, we will then hopefully be able, yung mga supply na nailakad natin habang nag-aantay tayo ng bukas, baka pwede na nang padaanin. At kasama na rin dyan yung naging arrangement natin sa Iraq na pumayag naman sila na Philippine flag na vessel at pwede nilang padaanin. At yung mga supplies na papuntang Pilipinas, pwede nilang padaanin. And then, of course, to provide security and care of our seafarers. So we will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all hoping and praying that the 2-week ceasefire will extend further if the talks go well. I think that everybody around the table is willing and desirous, gusto nila na matapos na itong gulo na ito. So hopefully all the parties will come together. But we have the 2 weeks. We will take as much advantage of it as we possibly can by assuring the supply of petroleum products in the Philippines and hopefully being able to do something about the pricing kasi luluwag na ang market. So, it's a very simple demand and supply situation. So hopefully that will medyo bababa ang presyo ng langis. Pero titignan natin because it's so volatile. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down. But maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. We will of course immediately adjust. We pray for that, sir. Oo. Thank you very much, Mr. President. All right, salamat. Salamat. Thank you. Iyakan naman kayo na mga DDS ngayon.
Nagpapaniwala kayo sa mga sarili ninyong kasinungalingan. Puro kayo kasi fake news. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.